Magandang gabi mga kaibigan. Ngayong gabi, may ikukwento ako sa inyong experience ng isa sa mga followers natin dito sa channel. Galing sa isang babaeng sender. Tawagin na lang natin siyang Ira. Maikli lang ang sinend niya. Parang experience niya lang. Parang ganun ba? Nag-umpisa daw ito noong nag-enroll siya sa gym. Ginawa ko lang full story kasi sabi niya, Sir Sig, ikaw na ang bahalang isabuhay ang experience ko. Gusto kong makita kung nakakakilig din ba yung story ko kapag ginawang comics. Sana may mapakilig tayo dito sa story ko. Kamagalala, kung bahala dyan. O kaya, umpisa na natin. Yung sender ng story na to at sa mga nakakabasa o nabasa na yung kwento. Ito na yung visuals. Sana mag-enjoy kayo. Let's go! Si Ira ay isang tahimik, tipong hindi nagsasalita kapag hindi kinakausap at mas sanay magbilang ng resibo kaysa magbilang ng reps sa jeep. Nagtatrabaho siya bilang isang accountant sa isang maliit na kumpanya sa Mandaluyong. Walang social life, walang excitement. At ang pinaka-wild na ginawa niya nitong taon, nagpalit ng brand ng kape. Legit. In short, boring lifestyle equals walang dilig. Hanggang isang araw, nagdesisyon siya. Gusto ko nang alagaan tong katawan ko. Kahit single, basta healthy, sabi niya. Kaya nag-enroll siya sa gym. At doon niya nakilala ang lalaking halos nagpabagal ng mundo niya na puro rush. Tawagin na lang natin na Coach Renz. Yan. Moreno. Lean. Pero may lakas na hindi nagyayabang. Loki lang. Palaging basa ang buhok pagkatapos mag-training at laging may ngiti na para bang alam niyang may effect siya sa mga babae. At mula sa unang araw pa lang, may tensyon na. Intindihin nyo na lang, na wala pa masyadong experience itong si Ira. Kaya mabilis mangatog ang tuhod. In short, marupok at mabilis magka-crash. Yung klase ng tensyon na hindi nakikita pero nararamdaman sa utong ng hangin, yun ang ambience ngayon sa gym. Nung pumasok siya, sa biglang bilis ng pulso, sa paghigpit ng damit sa balikat. Nung tinuturuan na siya ni Coach Reds. Hindi pa sila nag-uusap ng mahaba, pero alam ni Ira, hindi lang katawan niya ang magigising dito. Isang araw, sa one-on-one session nila, tinutukan siya ng coach kasi nga first-timer si Ira sa jeep at wala pang alam. Relax your shoulders, sabi ni coach. Parang pastig pa. Nakatayo sa likod niya habang nakahawak siya sa cable machine. Pero hindi marunong mag-relax si Ira. Paano ka magre-relax kung ramdam mo ang init ng hininga ng lalaking nasa mismong batok mo na? At halos skin to skin na. Diba sabi ko nga sa inyo, first timer itong si Ira at walang masyadong experience. Tapos, isa pa sa mga nakakapagpagkaba sa kanya ay nabubundol pa yung kamote ng coach niya. Hinawakan ni Renz ang magkabilang braso niya. Maingat, mabagal. Parang sinasanay ang katawan niyang magtiwala. Mainit ang palad niya. Matatag ang haplos. Slowly, pull, sabi ng coach. At sumunod ang buong katawan ni Ira. Hindi dahil sa instruction, pero dahil sa kung paano humaplos ang daliri niya tuwing ina-adjust ang form niya. Minsan,
sa balikat, minsan sa baywang, minsan sa wrist, at minsan at sa bawat hawak, may dumudulas na kuryente sa balat niya. Okay lang ba? Yung pressure? Bulong ng coach niya. Etong sagot naman ni Ira ay walang masyadong ang tawag doon, emosyon. Sa labas, parang gumanon lang siya. Pero ang totoo, hindi na niya alam ang pressure ba yon o may ibang bagay na tumutulak sa loob niya, pati sa likod niya. Parang kamoteng hindi na, o parang kamoteng hindi pa nalaga. Matigas. Kapag nag-squat siya, nasa harap ni coach, nakaluhod ng bahagya para makita ang angle ng tuhod niya. Nakasalubong ang mga mata nila. Kapag nagde-deadlift siya, hinahawakan niya ang gitna ng likod ni Ira. Parang ginaguide, pero parang mas may ine-explore. At tuwing tumatama ang balat nila, kahit saglit, parang humahagibis ang isang mainit at masarap na kilabot sa likod niya. Lalo na pag nag-i-squat ng kettlebell. Na-imagine nyo? O, tignan nyo dito sa image. Good job! Bulong ni coach tuwing nagtatagpo ang tingin nila. Ang boses na iyon parang binaon sa puso ni Ira. At habang lumilipas ang mga linggo, hindi na lang workout ang inaabangan ni Ira. Dagdag. Kung paano gumuhit ang pawis sa leeg ni coach. Kung paano dahan-dahang dumadaloy ang hininga nila kapag nagtatama ang kanilang katawan. At kung paano umiinit ang palad niya tuwing nakakabanggan ang balat nila at yung kamote at at yung sarap ng hagod ng kamote ni coach nga, sabi ko sa inyo, sa likuran ni Ira. Hinahanap-hanap ito ng katawan ni Ira. Isang gabi, huli na siyang natapos. Konti lang ang tao sa gym. Tahimik. Maliban sa tunog ng music at malalim nilang paghinga. Habang tinutulungan siya ng coach mag-stretch. Nakaupo siya sa sahig. Hawak niya ang binti niya para i-extend. Hinawakan ni Coach Renz ang paa niya. Dahan-dahan niyang itinulak pasulong. Kamay niya ay nakasuporta sa likod ni Ira. Tell me if masyado nang masakit. Anya. Pero hindi sakit ang problema. Kung paano siya na nakatingin, kung gaano kalapit ang mukha niya, kung paano nagkakadikit ang tuhod nilang dalawa, at kung paano pinipintig ang dibdib niya. Tumigil sandali si coach. Tumingin sa sahig at may binulong malapit sa mukha ni Ira. O sabihin na lang natin sa sobrang lapit ay ramdam at amoy na amoy ang hininga ni coach. Ira, may sasabihin sana ako. Hindi siya handa. Hindi siya huminga. Si Ira. Sabi ni coach, magre-resign na ako. Parang biglang nabunot ang init sa paligid. Naging malamig ang sahig. Naging malayo ang mundo. Ha? Bakit? Mahina halos pabulong ni Ira. Nagbuntong hininga si coach. Burnout na ako. I love training people. Pero minsan, nakakalimot din ako sa sarili ko. Sabi ni coach na parang may riddle. At doon niya naintindihan sa likod ng mga ngiti ni coach, may pagod pala sa ilalim. Parang kay Ira sa trabaho niya. Yung confidence niya may lungkot. Palang dinadala. Parang kay Ira. Kaya siya nag-gym. Diba? Sa gitna ng stretching mat, malamlam ang ilaw. Amoy pawis ang rubbers sa paligid. May dalawang taong parehong pagod pero parehong may hinahanap. At doon niya natutunan si Ira, doon niya natutunan. Minsan ang pinaka-intimate moments ay nangyayari sa pagitan ng mga salita, sa pagitan ng guidance at pagbitaw at pagtiwala.
sa pagitan ng dalawang taong parehong naghahanap ng pahinga o more. Diba? Pero I don't want to stop training you. Dagdag ni Renz. Mahinang boses, parang nagdadalawang isip kung dapat ba niyang sabihin o sinabi. Lumapit siya lalo. Hindi yung lapit na normal. Lapit na halos nagdikit ang tuhod at mga halos sumayad ang hininga sa pisngi at halos maghalo ang init ng balat nila. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Ira. Hindi romantiko, hindi rin malaswa, pero puno ng init na parang nagising ang buong katawan niya. Ira, to tell you the truth, kaya ako sinasabi to sa'yo ngayon kasi everyday I look forward to our sessions more than I should. Tangin ang yan sabi ni Coach. Kinabahan siya. Kinilig si Ira. Natakot at na-excite at the same time. Coach, mahina niyang sabi. Pero lumalabas lang dahil walang ibang choice kundi magsabi. Naglapit ang noo nila. Hindi sila parang yung mga kikis. Pero hindi kailangan. Kasi ang skin to skin na pagkadikit ng kamay, ang slide na hinlalaki niya sa palad ni Ira, ang rhythm ng paghinga nila na halos sabay, mas intense pa kaysa halik na walang meaning. You get what I mean? At doon bumagsak ang pader sa pagitan nilang dalawa. Yung pader ng professionalism, hiya, at hindi pagsabi ng totoo o nararamdaman. Parehas silang may interes o gusto sa isa't isa. Tumpak! Kinabukasan, nag-resign si Coach. Walang drama, walang announcement. Pero bago siya umalis, lumapit siya kay Ira. Hindi ko alam kung saan ako mapupunta after nito, sabi niya. Pero gusto kong, kung okay lang sa'yo, magkita pa rin tayo, kahit hindi sa gym, sabi ni Coach. Tumawa si Ira, yung tawa na may halong kabado at masayang oh my God, sa isip. Pero tumango lang siya. Gusto ko rin, sagot ni Ira. Hindi sila sabihin na lang natin, nagpakita pa ng konting intimate emotion sa isa't isa sa mga oras na yon. Pero naghawak kamay sila. At minsan, sapat na yon para maging mas intimate kaysa kahit sa anong eksena. Di ba? Lumipas ang isang linggo matapos mag-resign ni Coach. Hindi na sila nagkita sa gym. Pero araw-araw silang nagchat-chat. Minsan hanggang madaling araw pa. Kilig-kilig parang high school moments. Mas malambing na, mas totoo. Mas hindi na itinatago ang gusto. Isang Sabado ng gabi, nagkita sila sa isang maliit na rooftop cave sa Manila. Mahinang ilaw, malamig na hangin, at yung view na parang lumulutang ang bituin sa ibabaw ng traffic. Tahimik silang dalawa habang nakaupo sa sulok, malapit sa railing. Pero hindi awkward, hindi rin nangangapa. Kasi nga nagchat-chat sila, di ba? Kung di, yung tahimik na hinugasan ng lahat ng inipon nilang tensyon sa gym. Tumagilid ang mga tingin ni Renz, nakasandal ang braso sa mesa. Ira, namiss kita, sabi, ngiti na mapangakit. Hindi yun fling line, hindi rin biro, ramdam sa boses at gesture niya. At bago pa siya makasagot, marahang hinawakan ni Coach ang kamay niya. Dahan-dahan, parang takot siyang mabigla siya. Hindi siya umatras. At sa halip, hinayaan niyang gumapang ang daliri nito, papasok sa pagitan ng mga daliri niya. Mainit, matatag, nakakakuryente. Ira, lumapit si Coach. Mabagal, parang sinusukat kung gaano niya gugustuhin. Hanggang sa ang ilong nila ay halos magdampi.
Hindi sila kaagad. Hindi yun pagmamadali. Iyon ay paghihintay sa sandaling alam nilang paparating. At nang bumulusok ang hininga ni Ira sa labi ni Renz, sakalang ito pumikit at nagtsurbahan ang lips nila. Hindi malakas, hindi agresibo, kundi yung klase ng halik na parang unang beses niyang hinawakan ang buhay niya. Mainit, mabagal, masarap. Ang hintuturo ni Coach ay dumampi sa pisngi niya. Bumaba sa panga. Inaplos sa leeg at doon niya naramdaman ang kilabot na gumagapang mula sa balikat hanggang gulugot. Ang mga labi nila ay naglaro, naglalapit, naglalayo ng konti. Saka babalik ulit parang humihinga sa isa't isa. Hindi sila nagmadali, pero hindi rin mapigilang lumalim ang mga tsurbahan. Hanggang sa bumagsak ang noo ni Renz sa balikat niya. Hiningal habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Matagal ko nang gustong gawin to. Bulong niya. Mainit ang hininga sa leeg. Nakakapit si Ira sa shirt niya. Ramdam ang linya ng likod, ang tibok ng puso at ang init ng katawan niya sa ilalim ng manipis na tela. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss. Sagot naman ni Ira. Itinaas ni Renz ang mukha niya, hinawakan ang magkabilang pisngi at sinuyop ng halik. Mas malalim, mas sigurado, mas hindi itinatago ang nararamdaman. At doon, sa ilalim ng ilaw ng lungsod, magkadikit ang katawan at magkayakap na parang sila lang ang tao sa mundo. Nabuo ang sandaling hindi na nila kayang pigilan. Pagkatapos noon, nagpunta sila sa motel. And the rest is history. At sabi ni Ira sa dulo ng kwento niya sa akin, doon sa sinend niya sa akin, sabi nila, nagpunta ako sa gym para magpalakas at maging healthy, Sir Sig. Ang hindi ko alam, may ibang parte pala ng buhay ko na mas kailangan ng pag-aalaga. Kemas! At minsan totoo nga, wala kang makikilala kung hindi mo ibubuka hindi, ang iyong puso at pananaw sa buhay. At dito na nagtatapos ang kwento. Kung ano mang nangyari sa kanila sa motel, ay personal space na nila yon, respeto na lang. At kung ano man ang kahahantungan ng relasyon nila, sigurado akong masaya sila at nag-e-enjoy sa mga ginagawa nila. Ang kwentong ito ay maikling kwento lang. Tungkol sa isang relasyon na nag-umpisa sa complete strangers. Diba? Mas exciting pag gano'n eh. Yung hindi mo inaasahang darating. Kung may natutunan man tayo sa kwento ni Ira, ito yon. Sa gitna ng pawis, pagod, at paghinga, may mga koneksyon na mas dumudulas, mas umiinit, at mas tumatagal kaysa sa simpleng atraksyon. Do you get what I mean? At hindi lahat ng hawak pisikal. May hawak din na emosyonal at psychological. Yun talaga ang tumatatak sa isipan at sa puso. Yun ang masarap. Ako si Sir Sig. At ito ang isa sa pinakamalambing, mainit at pinakatotoong confession na natanggap ko. Maraming salamat sa iyo, Anonymous Sender. Sana mag-enjoy pa kayo sa mga pinaggagawa nyo. Kung may kwento ka na gusto mong ipabasa sa atin o experience na gustong i-share, with your permission, gagawan natin ng story na nakakakilig. Depende sa taste mo o sa instruction mo. Alam mong nandito lang ako. Share mo na. Send mo na. Mag-follow ka, mag-subscribe sa Dilaw na Kandila Pinoy Comics. Share natin lahat ng mga story mo. Gagawan pa natin ng comics yan.
Bye-bye!